Sa kabilang banda, si Katrina. Bumalik na sila, narinig kong sabi ni Alicia sa tabi ko. Tumangala ako mula sa laptop ko, at nakita ko si Sebastian sa may glass door, nakatingin sa amin. May hawak siyang baso sa kamay. Kailangan ko na sigurong pumasok sa loob at magbihis, sabi ni Alicia habang siya ay naupo, at inilagay ang kanyang mga paa sa gilid. Kumunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya, aalis ka na. Knowing Adam, yes, he always likes to chill on the bed, after a rough day in the mafia world. Ipinaliwanag niya. Okay, I guess magkikita pa tayo, sabi ko. Tumawa siya. Nako, madalas mo akong makita. Napatawa din ako. Tumayo siya at pumasok sa loob. Nasa kwarto ko ang mga damit niya, kaya pumunta siya doon para magpalit. Tinapos ko na ang file na ginagawa ko, at nang matapos ay pinatay ko na ang laptop ko at itinabi. Dahil basa ako, nakatapis ako ng tuwalya, at nakalagay ang laptop. Tumayo ako, binalot ang tuwalya sa dibdib ko at kinuha ang laptop ko. Pumasok na ako sa loob, at si Talia lang ang nagtatrabaho sa kitchen area. Tinahak ko na ang daan papunta sa kwarto ko. Nagpalit si Alicia at nasa tabi ko siya, may sinusulat sa isang papel. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ibinaba niya ang panulat sa papel bago tumingin sa akin, isinulat ko ang aking numero ng telepono. I-save ito at tawagan ako upang makuha ko ang iyo. Oh, sure. See you, ngumiti siya. See you. Lumabas siya ng kwarto, at naligo muna ako bago nagpalit. Sinuot ko ang parehong damit na suot ko kanina, dahil masyado pang maaga para sa aking pajamas. Nang matapos ako ay bumaba na ako. Dahil gabi na at papalubog na ang araw, naisipan kong pumunta sa pond area, at pakainin ng isda kasama si Alfred. Hey, pupunta ako sa pond para pakainin ng mga koi fish kasama si Alfred, pagpapaalam ko kay Thalia. Teka, wala siya ngayon sa bahay, at sinabihan niya akong pakainin mo ang mga isda, tuluyang nawala sa isip ko. Binigyan ako ni Thalia ng isang apologetic na tingin. Okay lang, gagawin ko, paninigurado ko sa kanya. Binitawan niya ang towel sa kamay niya, at inabot sa akin ang susi ng guest house. Hinawakan ko ito bago pumunta doon. Kinuha ko ang fish food sa mga cabinet nila, at pumunta sa pond. Kumuha ako ng mga fish pellets sa palad ko at itinapon sa tubig. Ang mga koi fishes ay dumating upang kumain, medyo agresibo. Nagtapon pa ako ng pagkain at isinara ang cover ng jar. Ibinaba ko ito sa ground, bago umupo sa isa sa mga bato sa gilid, tinitigan sila. Napakaganda nilang tingnan. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig ako ng mga yabag na pababa ng hagdan. Sa pag-aakalang si Alfred iyon, nagsasalita ako ng hindi lumilingon. I fed them before you today, sabi ko nang may pag-aalinlangan. Sa loob ng isang buwan na nanatili ako sa bahay, at work from home, naglalaro kami ni Alfred upang makita kung sino ang unang magpapakain sa mga isda. Kadalasan, nakakaramdam siya ng tulog sa gabi at ako ang mananalo sa laro. Actually, nauna ka pang bumili sa akin. Napaangat ang ulo ko sa pamilyar na boses. Bumaba ang tingin ni Sebastian sa akin na tila naaliw na titig, ang magkabilang kamay ay nakalagay sa kanyang bulsa. Naka-short siya ngayon at gray na t-shirt. Sorry, akala ko si Alfred, humingi ako ng tawad. Umiling siya, don't be. Lumakad siya ng ilang hakbang pababa, at nagpatuloy na umupo sa isa sa malalaking bato sa harap ko. Great choice of fish, komento niya habang nakatingin sa koi. Sila lang ang malalaking isda na mayroon sila. Ang mga guppies ay matingkad at makulay ngunit sila ay napakaliit. Ang tilapia ay maganda ang sukat, ngunit sila ay dumarami na parang baliw, at sila ay mabilis na lumaki sa pond na ito. Ang molly at platy ay masyadong maliit at napahinto ako nang dumilat ako at nakita kong nakatitig siya sa akin. Hindi siya mukhang naiinis, galit o naiinis, sa halip ay mukhang naiintriga siya. Ano? Maingat kong tanong. Wala akong alam sa mga isda na sinasabi mo, pag-amin niya na isang mahinang tawa ang kumawala sa labi ko. Ipapakita ko sana sa iyo yung mga pictures nila, pero naiwan ko yung phone ko sa kwarto ko, sabi ko. Bahagya siyang tumalikod, at inabot ang cellphone niya sa bulsa. Iniharap niya ito, go ahead. Ibinaba ko ang tingin ko sa phone bago tumingin muli sa kanya. You want me to use your phone? Oo, na-curious mo ako at ngayon gusto kong malaman pa, sagot niya. I grabbed his phone and went to Google the pictures of the fish. Wala siyang password, lame black color ang wallpaper niya, pero ayos naman ang mga app niya. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan at tiningnan niya ito. Oo, mas maganda ang koi fishes. Inaprubahan niya.
Palubog na ang araw at dumilim na ang paligid namin. Automatikong bumukas ang mga ilaw sa gilid ng hagdan. Dapat na tayong pumasok sa loob, narinig kong sabi niya, at tumango ako. Tumayo kaming dalawa at pinunasan ko ang aking puwet bago kunin ang food jar. Hindi ko sinasadyang natapakan ang isa sa pinakamaliit na bato na nagpadulas sa akin, at muntik na akong mahulog sa tubig. Isang kamay ang pumulupot sa braso ko, pinatatag ako bago ako nahulog. Hinila ako ni Sebastian paatras, tumama ang likod ko sa dibdib niya, at kinailangan kong itagilid ang ulo ko para tumangala. Di ba naligo ka na sa pool kanina? Tumawa siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na narinig ko siyang tumawa, at nakita ko ang pataas na pagkibot ng kanyang mga labi sa sulok na nagpakulot ng aking sariling mga labi sa isang ngiti. Tila napansin niya at dahan-dahang bumalik ang kanyang mga labi sa manipis na linya. Let's go, dumidilim na, matigas niyang sabi. Kasalukuyan akong nasa opisina ko, kumakain ng lunch kasama si Neri. Lumabas siya at kumuha para sa amin ng masarap na chicken wrap na may mga nuggets at sauce. Narinig ko ang isang bagong notification na nag-pop up sa aking laptop, at ibinaba ko ang chicken wrap, nilinis ang aking mga kamay bago mag-click sa bagong email. Napaungol si Neri, oh come on, it's lunchtime. Enjoy your food, the emails can wait. Karaniwang hindi ako nagbubukas ng mga email o nagbabasa ng mga file sa aking lunch break, ngunit ang isang ito ay mula kay Leo at palagi niyang ini-email sa akin ang mga mahahalagang bagay. Galing kay Leo, sabi ko habang sinimulan ko itong basahin. The email talked about a charity named Wellkind Charity. May invitation card para sa isang night party, at invited ang kumpanya namin. Isinulat din ni Leo sa ibaba na hindi sila makakapunta ni Karen, kaya kailangan kong pumunta sa kanyang lugar. Ano ito? Maingat na tanong ni Neri. Ibinaling ko sa kanya ang laptop at sinimulan niya itong basahin. Kinuha ko ang chicken wrap ko, at pinagpatuloy ang pagkain ng masasarap kong pagkain. Mayroon din kaming ilang mga Sprite bilang inumin. Oh, I heard about that, sabi sa akin ni Neri. Mag-invite lang sila ng mga couples at laging private ang mga party nila, malayo sa media. Couples? Tanong ko, at tumango naman siya. Kailangan mong isama si Sebastian, kung hindi ay hindi kanila papasukin. Dagdag niya. Tinaas ko ang isang kilay ko, anong klaseng rule yan? At kung hindi ka pupunta, it will be a dishonor to the company. Neri pointed out. Mukhang kailangan kong kausapin si Sebastian. 3 araw na ang nakakalipas mula nang umupo kaming dalawa sa tabi ng pond at nag-usap. Simula noon ay nagkita na lang kami para sa breakfast, dahil siya ay busy sa trabaho, at siya ay uuwi pagkatapos ng hating gabi. And it's tomorrow night, nagbabasa si Neri. Kaunti lang ang oras ko para kausapin siya. Pagka-uwi ko, dumiretso na ako sa kwarto ko. Sinipa ko ang aking mga heels, tinanggal ang aking sinturon, at tinanggal ang tali sa aking ponytail. Tumalon ako sa aking kama at humiga na parang starfish, nakatingin sa kisame. Nanatili ako sa posisyong ito ng magandang 10 minuto bago ako umupo sa gilid. Inilagay ko ang phone ko para mag-charge sa mesa ng aking kama, at saka tinungo ang aking banyo. Naligo ako ng mainit, naghilamos ng buhok at nagsuot ng pajamas. Habang papalabas ako ng banyo at tinutuyo ang buhok ko gamit ang tuwalya, may kumatok sa pinto ko. Ibinagsak ko ang tuwalya sa kama, bago naglakad papunta doon para buksan ang pinto. Nagulat ako nang makita ko si Sebastian na nakatayo, nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Pwede ba kitang makausap ngayon o busy ka? Tanong niya. Pwede tayong mag-usap, may itatanong din ako sa'yo. Sagot ko habang tumabi at pumasok siya sa kwarto ko, malapit sa couch. Umupo siya at umupo ako sa tabi niya. Gusto mo bang mauna? Tanong niya at umiling ako ng hindi. It can wait. Okay, well may charity na gaganapin tomorrow, and my company got an invitation for a night party. Mukhang wala na akong itatanong. I just wanted to ask you kung gusto mo akong samahan doon. Matigas na tanong niya. Tumango ako, yes sure. Ano ang gusto mong pag-usapan? Nagtataka niyang tanong. Sige, gusto mo bang samahan ako sa Wellkind Charity event bukas ng gabi? Tanong ko kaya napataas siya ng kilay. Nung na-realize niya yung sinasabi ko, nakangiting sabi niya kaya natawa ako sa ekspresyon niya. You got the invitation too? Tanong niya, at tumango naman ako. Natanggap ni Leo, pero hindi siya makakarating, kaya kailangan kong pumunta, paliwanag ko. Well now that this is confirmed, I'll go back to work. Sabi niya habang tumatayo. Hindi ka magstay para sa dinner? Tanong ko at umiling siya ng no.
I was supposed to handle a mafia thing which is going to take a long time, and I thought na matutulog ka na sa oras na babalik ako, at kailangan kitang makausap ngayon, in case you need time to think for tomorrow. Paliwanag niya. Oh, that's thoughtful, komento ko. Kailangan kong umalis ngayon. See you tomorrow. Lumabas siya ng kwarto, at bumalik ako para patuyuin ang buhok ko. Makalipas ang ilang minuto, tinungo ko ang kusina kung nasaan sina Alfred at Thalia. Lumipat ang tingin nila sa akin nang makalapit ako sa kanila. Balita ko may pupuntahan kayong party bukas. Ngumiti si Thalia. Tumango ako, a charity party. Maaari ka pa ring magsaya, sabi ni Alfred. Sa palagay ko hindi, karamihan sa mga tao ay uupo at mag-uusap tungkol sa kanilang status, at finance rate, sabi ko. Hindi ako pumupunta sa mga ganoong klase ng mga party, ngunit sina Leo at Karen ay pumupunta, at sa tuwing naririnig nila ang parehong bagay mula sa parehong mga tao. How about dancing? You can have fun in a slow dance, mungkahi ni Thalia. I never dance with anyone as I don't know how to dance, inamin ko na napabuntong hininga silang dalawa. Seryoso, tanong ni Thalia, at tumango naman ako. Kailangan nating baguhin iyon, sabi ni Alfred. Oo, marunong sumayaw si Sebastian at sigurado akong tatanungin kanya bukas, sabi ni Thalia na ikinagulat ko. Marunong siyang sumayaw, tuturuan kita, sabi ni Alfred na lumapit. Nilagay niya ang kamay niya sa harapan ko, at nilagay ko naman ang kamay ko sa kanya. Ngayon ay ilagay mo ang iyong kamay sa aking balikat. Ginawa ko, bahagya niyang nilagay ang kamay niya sa balakang ko, ngayon lumipat tayo ng side to side. Ginawa namin, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga hakbang at sinundan ko sila. I mess up a lot of times pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya at makalipas ang kalahating oras, nakagawa ako ng isang buong hakbang nang hindi nagugulo. Ipinalakpak ni Thalia ang kanyang mga kamay, na nagpalakpakan sa aking tagumpay. Thank you, sincere kong sabi. No worry dear, napangiti si Alfred. Ang fatherly love na hindi ko naranasan. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.